maganda naman yung trabaho, kaya lang may sitwasyon na ayun na kailangan ng palitan, kasi yun nga, nasasayang na yung oras. Tapos nila at natapalan na nga nila yung ani Kuya Carpenter to yung karamihan dyan sa sa asintada. Nasa pa siya, kahit nga low pressure na lang siya, pero nasa parting Visayas pa rin siya, Visayas province, kaya apektado pa rin nung outer rain band nung bagyo. Nalaman ko na ganun pala pag dito sa malalaking building, kumpanyang nagpapatrabaho. Ganito palang trabaho dito kapag arawan. Talagang papatagalin yung trabaho kahit napakasimple, para lang marami yung kitain mo. Ayan, kaya nga dito din sa amin talagang tiwala ako sa nagtatrabaho. Kaya lang siyempre kailangan nating magmasid at mag-evaluate dun sa mga ginagawa, kasi nakakaya naman sa sponsor na kagaya nan pinaparatangan na kaming piniperahan lang namin yung sponsor, na hindi naman totoo, kasi nakikita naman yung output ng pinagkagastusan. Kung sabi nga ni Gwen, kung piniperahan namin yan, na yan, ghost project na yan, walang natatapos dyan kasi piniperahan nga. Kaya yun nga, pero tapos na yun Kaya lang yung ibang comment, ayan, siguro din sila yung manghihinayang. Nakakapanghinayang nga, kasi maganda naman yung trabaho, kaya lang may sitwasyon na ayun na kailangan ng palitan, kasi yun nga, nasasayang na yung oras. Kakaawa naman yung gumagastos, kasi kung hindi kami naaawa o nagmamalasakit sa sponsor, pababayaan namin yan. Sige, magtrabaho lang kayo, anong matatapos nyo, na hindi naman dapat. Kaya hindi naman alam ng ibang commentator na ganun yung nangyayari. Kaya siyempre mag-explain kami, Gwen, ako, papaliwanag namin kung bakit ganun yung nangyari, at pinapakita rin namin sa bawat vlog yung kaibahan. Sayang ba na nagpalit ng trabador? Kayo na lang makakapang-usgan yan, kakapag-usga. Panoorin nyo po yung mga video, yung mga vlog, para makita nyo po yung totoo.
Ayan, ang masasabi ko lang kasi dito, dapat sapat naman yung bayad, wag sayangin yung trabaho. Paano ka makakakuha ng maraming pera na legal o pinagpapaguran mo kung ganun talaga? Saka nakakakonsensya ang ganun. Nakakaloko baga. Tapos baliktad pa, mabaliktarin pa kami. Ayun. At yan lang naman po yung medyo masasabi ko. Kasi kailangang sabihin ko hindi pwedeng hindi ako mag-explain, kasi yung ibang viewers hindi naman lahat talaga nakasubaybay. Meron lang silang part na makikita, tapos magko-comment sila doon, o kaya sasagot sila sa comment ng iba. Buti kung maganda. Kung hindi maganda at hindi pa naman nila alam kung ano ang totoo, ayun, medyo pangit yun. Kaya ayun, ito yung ginagawa ko ay para lang malinawan yung mga viewers, commentators, kung ano talaga yung totoong nangyayari dito. Ayan, hindi nakakapanginayang magpalit ng trabador. Kung nararapat ba, bakit hindi? Ayun. At nagbibistay na ulit sila, Kuya Carpenter to. Ibistay doon sa taas, kasi kinulang na yung buhangin. At paubos na nga yung buhangin pag order na naman ako. Pati yung semento paunti na. Sabi kasi wag mong damihan mo na yung order, kasi para matansya kung ilan na naman yung uorderin, para hindi masayang. Ayun. At yan naman pong update natin ngayon, mga kagweni. Medyo sentimental kahit walang music. Ayan. At balik ulit tayo mamaya. A few moments later. Kagweni, at tapos na nga sila Kuya Carpenter dito sa kadating araw na trabaho ngayong Sabado. Uwi na muna sila. Balik sila siguro mga 12:30. Yun ang oras ng pasok nila. Yan, tingnan natin yung tapos nila. Okay. At natapalan na nga nila yung ni Kuya Carpenter yung karamihan dyan sa sa asintada na palitadanan niya itong side. Ayan, mamaya kikinis na lang niya yan, finishing yan. Hindi madali yung ganyan, lalo na nasa mataas na parte. Sinong may sabing madali ang pag-finish? Ayan. At yan na muna update natin, mga Gwenny. At babalik tayo mamaya pag balik ulit nila Kuya Carpenter Ayan, sa muli. Much later. Mga Gwenny, at isang masabaw na naman na hapon. Ayan, at nandito nga sila Kuya Carpenter, kahit kung umuulan ay yan, nagpapatuloy nila yung trabaho. Pumawa muna silang trapal dito sa katabing bahay namin, kasi hindi namin ginagamit, at yun ang ginamit nilang pangbubong para hindi sila maulanan. Kasi plastering na sila, finishing nung kanina,
yung palitada. Hindi pwedeng mabitin o iwanan na lang na ganun. Kailangan matapos kasi yan yung prinsipyo nitong bagong trabador namin, si Kuya Carpenter to. Kung kailangan namang matapos, bakit hindi? Kailangan tapusin. Ayun, kahit umuulan, kailangan gumawa ng paraan para matapos yung trabaho. Ayun, ano talaga siya, dedicated talaga siya sa mga ginagawa niya. Hindi siya nag-iisip ng kung ano, basta matapos yung trabaho. Ayan ang maganda sa trabador, talagang may malasakit. Pasensya na po at may mga nasasabi kong hindi magugustuhan ng iba, pero ina-express ko lang po kung ano yung nakikita ko at nararamdaman ko sa panonood ko dito sa ginagawa nila. Maging totoo lang tayo, kasi hindi naman pwedeng sa nakikita ko na ganon tapos comment ako ng wala sa hulog o mali sa nakikita ko. Kaya pasensya na sa mga commentator na misinterpret yung sinasabi ko, pero ako ay nagbe-base lang dun sa actual na nakikita ko. Kaya sa uli pasensya na po. Di pa kasi nakakaalis yung bagyo. Nasa pa siya, kahit nga low pressure na lang siya, pero nasa parting Visayas pa rin siya, Visayas province. Kaya apektado pa rin nung outer rain band ng bagyo. Syempre malawak ang kaulapan ng isang bagyo kahit hindi ka kasama sa mga may wind signal, ay maaabot ka pa rin ng ulan, ang tilamsik ng ikot ng kabuuan ng bagyo. Ginagawan talaga ng paraan para hindi mabasa at patuloy pa rin makagawa ng tatapusin na trabaho. At hindi ako makakapag video dun sa harap kasi mababasa din ako sa natatakpan ng trapal, yung parting ginagawa ni Kuya Carpenter to. Kaya hindi ko rin mag-videoan, kaya dito na lang, kita naman dito yan. At siguro hanggang mamayang gabi na naman tong ulan na to, at hindi na naman kayo makakapagtinda. Nako, kakapagpahinga na naman ako. Sabi ni ate mama, natutuwa ka pag ganyan umuulan kasi hindi magtitinda. Siyempre naman, sino ba naman ang ayaw sa pahinga? Ayun. Ito ang klase ng ulan na tumatagal o nagtatagal. Mahina lang, hindi pa ito kalakasan. Ayun. At yan na muna update natin mga gweli. Sa loob na ako nagluluto ng ulam, walang kuryente ngayon, kaya madilim dito sa loob. Siguro may inaayos yung kasuray ko sa kung saan parte. Kaya yung count out dito ay simula kanina alas 8, siguro hanggang alas 5 lang natin. Kaya ayun, natuto ako ng sinigang baboy ng ulam namin. Kasi may mga stock dito sa rep, yung barbecue, at may sobra-sobra naman, kaya
Yun na lang ginagawa ng pagkulang. Hindi na umaalis. At kahapon nga, bumili si Ate Mama ng ano, mga murang gulay oh. Ano lang yung kilo niyan, no? 50. Yung sibuyas, carrots, repolyo, yung bagyo pecha, may bagyo beans din dyan. Sibuyas, bawang. Ayun. Ano, mura lang yung kilo. Kaya may stock kami dito. Kasi sa palengke, ano, mahal. Yung mga rekado, mahal doon. Kaya butin lang, may uso na kayo yung may ganyan. 50 ang kilo. Gulay, sari-sari. Oh. May ano, baaw, nabwa, iriga. Oh. Marami yung ano, nagmumura. Marami ang nagmumura sa gulay. Hindi nagmumurang tao, nagmumurang gulay. Ayan. Ayan, papatuloy ko muna yung ano, pagluto ko para makakain na kami. Ayan. A few moments later. Yan ang mga Benny at patapos na sila Kuya Carpenter. Itong panghuling araw ng linggo. Diba daw? Yan, mix music pa tayo, si Kulin, kumakanta. Ayan, tingnan natin dun sa taas kung anong natapos nila. Tapos na. Oo. Atraso pa yung ulan eh. Makapal pa yung tinapalan. Kaya ayun. Limitado lang yung ano, galaw. Hindi makabelo kanina kasi umulan. Pero at least ano, may natapos. Ayan. At sa kabila niyan, na finish na rin niya. Ayan. Ayan, gumaganda na yung ano, project ni Gwen. Mga ilang ganyan na lang, tapos na. Ano pa sa loob, tapos dun sa taas, sa loob ng second floor, tapos yung mga poste pa, ipipinish pa yan yung poste para magandang tingnan. Ayan. Nah. Yan, may kayo bumaba kanina para kumain kasi umuulan. Yun. Oh. Nasimulan na nga itong ano, poste, pero ito finish na yan. I-release na lang yung kulang, yung ano, railings. Dito nimulan na yung posting dumihan. Ayan, dinumihan para linisin. Ayan, ipapalitada, kaya ganyan. Imbis na magtik-tik, kasi yung iba ang ginagawa nila, titik-tik sila para kumapit yung semento. Ang ginagawa naman ni Kuya Carpenter to, ganyan.
sinasabuenan niya ng purong semento. Basa. Basang alo na mas marami yung semento. Ayan ang kakapitan ng palitada. Ayan. Dito. Ayan. Ito na yung susunod niya. Tapos siguro dito muna sa loob. Ayan. At yan ang muna update natin mga Gwenny dito sa patuloy na paggawa sa project sarap ng bahay ni Gwen. At see you next week.